Hindi daw armed attack, mga kapatid, yung pinakahuling panghaharas ng China sa Ayungin Shoal. Sabi yan ng Malacanang, mga tol. Ayan ang ating panonoorin at bibigyan natin ng reaction video. Ang sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na misunderstanding lang ang nangyaring banggaan. Pero meron akong sinabi niyang hindi ko nagustuhan na yan mamaya ay itatakel natin, mga tol. Panoorin muna natin tong balitang to. Tapos bigyan natin to ng reaction video. Samahan lang ninyo ako, mga kapatid. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Baka raw misunderstanding or aksidente lamang ang nangyaring gilian ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal noong Lunes. Ayon yan mismo sa Malacanang. Hindi rin daw ito may tuturing na armed attack. Habang ang China naglabas ng sarili nilang video na nagpapakita raw na Pilipinas ang nangharas. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Pilipinas ang nanghara, sabing gano'n ng China. So mamaya panoorin din natin yung video ng China, mga tol. Ito yung video ng China. Go back to Philippines. No, China. It's not China. This is not China. This is the Philippines. This is China. Go back to Philippines. Ito ang bagong video na inilabas ng Chinese-owned Ito yung sinasabi ng mga Coast Guard, parang timang, this is China. Go back to Philippines. Go back to Philippines. Ito ang bagong video na inilabas ng Chinese-owned media na Xinhua. Kaugnay pa rin ang marahas na komprontasyon ng mga tauhan ng China Coast Guard at ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong Lunes. Sa video, makikita na merong caption na mga Pinoy daw ang nangharas sa mga Chino at sinigawan pa raw ng ating mga kababayan na bumalik na sila sa China. Sa pahayag ng Grabe, no? Ikumpara mo dito sa videong inilabas ng Armed Forces of the Philippines, mga tol. Sino ang nangaharas? Yung inilabas ng China, mga kapatid, na video, di ba nagsisigawan na sila, this is China, no, this is not China, this is Philippines. Harassment na yun para sa kanila, mga tol. Harassment na yun para sa China. Pero etong video na to, mga tol, etong video na to, anong masasabi nila? Yung panunutok nila ng palakol, pagbutas nila ng rigid na inflatable boat, yung paghampas nila ng pamalo doon sa mga barko natin. Anong matatawag nila doon, mga tol? Friendly? Abnoy na lang talaga maniniwala dyan. China Media Group, iginiit nilang nagiging padalos-dalos na ang pambubuyo ng Pilipinas sa South China Sea. Biruin mo, tayo pa talaga ng buyo, mga tol. tayo pa talaga ng bubuyo. Noong June 17, illegal daw na pumasok ang supply ship ng Pilipinas sa Ay, nako. Ayungin Shoal na tinatawag nilang Ren Ai Jiao. Sinadya pa raw lapitan at banggain ang barko ng Pilipinas sa mga Chinese vessel na normal lang daw na naglalayag. Wow. Ito raw ang rason kaya nagsagawa ng legal na hakbang ang China Coast Guard para makontrol ang mga barko ng Pilipinas. Asan yung video nyo, no? Na normal lang kayong naglalayag tapos bigla kayong binangga ng mga barko ng Pilipinas? Asan yung video nyo? Ipakita nyo yung video nyo, China. Ang legal na hakbang ang China Coast Guard para makontrol ang mga barko ng Pilipinas. Naku po. Pero kung babalikan ang video na inilabas ng Armed Forces of the Philippines, taliwas ito sa mga sinabi ng China. Good. Diba? Kitang-kita naman, mga tol, hindi naman tayo engot pare-pareho para maniwala rito sa sinasabi ng mga Chekwa eh. Malamang puro mga pro-China lang ang maniniwala rito, diba? Comment ka nga sa baba, mga tol, kung asan ang pangaras dyan sa dalawang yan. Ito yung nilabas ng China. Ito nga, Xinhua New China TV. Yun ba yung harassment na sinasabi nila? Mukha mga, tingnan mo nga yung damit. Mukha bang mga haras tong mga to? Dalawa o tatlong tao lang yan. Yan yung sinasabi nila ng haras sa kanila. My goodness. Kitang-kita kung paano unang nang araro ang barko ng China Coast Guard sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Nanutok din ang mga Chino ng palakol at kutsilyo sa mga sundalo ng Philippine Navy. Yung inihahagis na ihi, dapat tubig sana ihi, no? Ng China Coast Guard sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Nanutok din ang mga Chino ng palakol at kutsilyo sa mga sundalo ng Philippine Navy. Ito rin ang pinambutas nila sa isa nating rubber boat. Kitang-kita, di ba?
Kitang-kita. Naputulan pa nga ng daliri ang isang sundalong Pinoy matapos maipit sa rubber boat nang bigla silang banggain ng mga Chinese. Ayon pa kay Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela, umabot sa 12 oras ang rescue operation sa mga nasugatang AFP personnel dahil sa mga panghaharas ng China. We were still subjected to dangerous Grabe kasi nungalingan ng China, no? Grabe kasi nungalingan nila. maneuver and harassment from the Chinese Coast Guard, and not just the Chinese Coast Guard. No, we were also harassed by PLA Navy vessels. Sa kabila nito, mismong ang palasyo na ang nagsabing hindi maituturing na armed attack ang pinakahuling panghaharas ng China sa Ayungin Shoal. You know, this was probably Ito na. Ulitin natin mga kapatid bago natin pakinggan tong sasabihin ni Lucas Bersamin. Ay naiintindihan natin mga tol na hindi pa talaga handa ang Pilipinas na pumasok sa isang gera o digmaan mga tol. Pero wag naman sanang ganito, no? Pakinggan natin. Ang pinakahuling panghaharas ng China sa Ayungin Shoal. you know, this was probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready Pwede niya sabihin niyan, kumbaga, pagtatakip lang, misunderstanding, pero malabong misunderstanding 'yun. to classify this as an armed attack. I don't know kung yung mga nakita namin is mga bolo, axe. Doon ako na bad trip mga tol. Doon ako naiinis. Hindi niya daw alam kung ang mga nakita niya ay bolo o axe. Ay nako. Pwede naman nating sabihin hindi pa kasi tayo handa pumasok sa gera. Hindi pa tayo handa. Mga Pilipino, hinay-hinay lang, di pa tayo handa. Pero yung tipong magbubulag-bulagan ka, kahit na nasa harap mo na yung video, ewan kung sinong ang magsasabing, hindi pala cool yan. Hindi bolo yung hawak-hawak ng Chinese. Hindi ko alam kung ano yan. Alam mo yun, yung parang tinatanong ka sa isang ano ba yung nakita mo? Palakol o itak? Hindi ko po alam, Sarge, kung ano yung nakita ko eh. Pero kitang-kita sa video mga tol, oh. Balikan natin to Tingnan muna natin to, oh. Kitang-kita kung paano unang nang araro ang barko ng China Coast Guard sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Kita mo binangga tayo ng barko nila. Nanutok din ang mga Oh. Chino ng palakol at kutsilyo sa mga sundalo ng Philippine Navy. Ito rin ang Ayan, ilang butas nila sa isa nating rubber Kitang-kita O yan Meron siyang hawak-hawak na patalim. Tapos yung sinabing don't move, yung may ganon. Meron niya sa ibang video eh. boat. Naputulan pa nga ng daliri ang isang sundalong Pinoy matapos maipit sa rubber boat nang bigla silang banggain ng mga Chinese. Okay, so ayan. Sa maraming video mga tol na naipakita na to kung ano-ano yung mga hawak nila. May hawak silang palakol, may hawak silang bolo. Pero ang sabi ni Lucas Bersamin, balikan natin. to classify this as an armed attack. I don't know kung yung mga nakita namin is mga bolo, axe. Natawa rin siya. Nothing beyond that. Natawa rin siya. I don't know. Hindi ko alam kung yung mga nakita namin bolo o axe. Natawa rin siya. With your ano ba sasabihin ko? Mawalang galang na po Executive Secretary Lucas Bersamin. Pwede niyo namang sabihin hindi pa talaga handa ang Pilipinas. Mauunawaan ng mga Pilipino 'yan. Pero yung ganyan ang sasabihin niyo, nakakahiya naman po siguro sa mga sundalo natin o sa mga media o sa mga Pilipinong nakasaksi na mismo. Nakitang-kita naman kung ano yung mga hawak ng mga China Coast Guard. Tapos sasabihin nyo, hindi pa makaklassify na armed attack. I don't know kung ang nakita namin mga bolo o mga axe. Malabo eh. Malabo eh. Kahit malabo mata mo, magsuot ka lang ng salamin, makikita mo na yan kung ano yung hawak-hawak nila eh. Hindi rin daw ito rason para manghimasok ang ibang bansa sa mga susunod na hakbang ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. I think this is a matter that can easily be resolved very soon by us, and if China wants to work with us, we can work with China.
Nang tanongin naman kung dapat na bang pairalin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika, It has not been, considered in our discussions. tingin naman ng isang security analyst, ipinapakita lang ng ating pamahalaan na hindi tayo kakagat sa pain ng China. Sabi ng isang analyst, hindi tayo kakagat sa pain ng China. Dapat yun na lang yung sinabi. Dapat yun na lang yung sinabi. Mas naintindihan pa natin, binubuyo lang tayo ng China na tayo ang magsimula ng gera para maibato sa lahat sa atin ng sisi. Hindi tayo kakagat sa pain nila. Sana ganun na lang. Hindi yung sasabing misunderstanding yan, hindi pa armed attack yan. We don't know, I don't know. Kung ang nakita ba namin, bolo o axe. Diba? Kumbaga parang nakita mo na, nagmamaang-maangan ka pa, nagbubulag-bulagan ka pa di ba? Yun ang nakakainis doon mga tol, di mo alam kung, ano ba? Matapang lang ba tayo sa mga salita? O puro tayo paawa, di ba? Naghihintay tayo kung sino talaga yung bansang re-rescue sa atin. Why? Ganun ang behavior din ni Malacanang Eto si Chester Cabalsa. Oo, wala rin to is to allow din na wag din matakot masyado ang mga Pilipino. Gusto kasi ng China na talagang takutin tayo. Sa isang bagong pahayag, muli namang iginiit ng China na nagsisinungaling ang Pilipinas sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. Wag na kayo, alam na namin kung sino sinungaling. Ayon sa kanilang Foreign Ministry spokesperson, iligal na nagpapadala ng mga sandata at bala ang Pilipinas sa ating nakasadsad na barko para anila masakop na natin ang tuluyan ng Ayungin Shoal. Malinaw anila itong paglabag sa soberanya ng China. Samantala naghain na ng resolusyon si Senador Amy Marcos para imbestigahan sa Senado ang marahas na ginawa ng China sa Ayungin Shoal. Paraan din daw ito para mas maprotektahan ng pamahalaan ang mga Pinoy sa mga susunod na resupply mission sa BRP Sierra Madre. Nagbabalita mula sa Frontline. O ngayon, mga tol, alam nyo na kung gaano kasinungaling tong bansang to. So, napakasinungaling. Nakakatawa yung video yung inilabas nila, no? Pilipinas ang unang nangharas. Tapos yung pinakita nilang video, parang sagutan lang yun. Tapos yan, si Executive Secretary Lucas Bersamin, mawalang galang na po pero wag naman sanang ganun yung mga babanggitin yung pahayag sa susunod. Yung tipong nakita nyo na pero nagmamaang-maangan pa kayo Sabihin nyo na lang siguro kung hindi pa talaga kaya ng Pilipinas, wag kayong makulit, hindi pa kaya ng Pilipinas. Alright, so hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.